Pinasabugan ng granada ang isang simbahan sa Pikit, North Cotabato. Namatay ang dalawang nasa loob ng simbahan ng mga oras na yon. Nasugatan naman ang tatlong iba pa. Wala pang naarestong salarin. Kasunod ng insidente, hinigpitan ng seguridad sa lugar at nagtalaga na ng mga checkpoint. Makibalita tayo kay Helen Quinianola ng GMA Davao. Mga basag na salamin ng bintana, mga sirang upuan, mga butas sa pader. Ito ang iniwang pinsala ng pagsabog ng granada sa isang simbahan ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa Vidal Cabanyog Street, bayan ng Pikit, North Cotabato. Ayon sa pulisya, galing sa isang grenade launcher ang sumabog na granada kagabi. May mga tao sa loob ng simbahan at papatapos pa lang ang kanilang midweek prayer nang mangyari ang pagpapasabog. 5 ang direktang tinamaan. Kinilala ang mga biktima na sina Gina Cabilona, Felomena Ferolin, Jeremias Dandan at Jerome Dandan at isang Virginia Manulid. Dead on arrival sa ospital sina Ferolin at Cabilona habang patuloy pang inoobserbahan ang tatlong iba pang biktima. Dito ako nakita kong asawa nga nagigda na, nagkadugo. Tulo sila, tulo. Na-recover sa crime scene ang fragments ng 40mm grenade at isang fire cartridge nito. Ayon sa pulisya, ito pala ang unang insidente ng pagpapasabog na naitala sa kanilang lugar ngayong taon. Hindi pa raw maisa sa publiko ng mga otoridad ang iba pang nakuha nilang impormasyon hinggil sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Personal na motibo naman ang isa sa mga tinututukang anggulo sa krimen. Ayon naman kay Pastor Jerry Sanchez na siyang nangunguna sa prayer service na mangyari ang insidente, wala siyang alam na posible maging motibo sa pagpapasabog. So far, ma'am, wala tay nadawat or wala tay nahibawaan nga na mga traits or inguni-ini nga mga panghitabo tungod. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang mga kamag-anak ng mga biktima at iba pang pumunta sa nasabing simbahan kung may natanggap sila mga banta sa kanilang buhay. Nananawagan naman sila sa mga nakasaksi sa insidente na makipag-ugnayan para sa mas mabilis na paglutas sa kaso. Ako po'y nananawagan sa kung sino man lang yung nakakita sa pangyari, maaari po magipagtulungan sa amin para sa mabigyan ng hustisya yung mga biktima po. Humingi ng hustisya ang mga kamag-anak ng mga biktima. Magbibigay naman daw ng tulong ang simbahan sa mga biktima at mga kaanak nila. Dahil sa insidente, pinaigting ang seguridad sa bayan. Nagpakalat na ng mga checkpoint. Isinara na rin muna ang pinasabugang simbahan. Helen Quinianola, Nagbabalita, Pilipinas.